climate change. Di ba yung bida-bida niya na sinasabi pa nga ni Lisa Tanas diyan sa isa sa mga speech, I think nasa Europa si Lisa Tanas, na malapit daw sa puso ng kanyang asawa yung climate change, chuchu-chuchu. Nakita niyo naman nag-statement na ang problema kasi sa bagyo, hindi sumusunod sa schedule. Ganun kapag adik ang presidente ninyo. Di ba? 56 billion ang flood control project, substandard. Mga mayor at Congressman Frasco nandoon sa Europe, nagpakasarap ang grupo nila, sama-sama silang gumagastos sa pira ng bayan, sabi ni Ford Fish. Tulad niyan. Di ba? Ang mag-asawang Frasco, pinost siya ni Dean Chase. Nandun sa Europa, nagpapakasarap ng buhay, di ba? Gamit ang pera ng bayan. Dahil yung mga politiko na yan, bawat kibot nila, ginagamit nila yung mga allowances at sweldo nila galing sa pera ng bayan. Baka palangga. Tapos, balik tayo dito sa mga kawawa nating kababayan sa Cebu. Nakakadurog ng puso. Habang pinapanood ko, tumutulo yung luha ko, naaawa ako, napapasigaw ako pag may mga hinagisan ng tali na para bang nandoon ka. Hindi ito natural disaster lang. Ito ay natural o regular na pagnanakaw sa kaba ng bayan ng bangag, okay? Na bangag na administrasyon. Dahil ninakaw nila ang pang-flood control, ninakaw nila ang pang-rescue sa inyo. Like dapat may mga nakaantabay na, mga bangka na, may nakaantabay na mga personalidad from DPWH, DSWD, di ba? National Disaster Agency, o kung ano pang mga ahensya ng gobyerno, Pag-asa, o magtulong-tulong para i-rescue yung ating mga kababayan. Pero ano nangyari? Namatay ng walang kalaban-laban ang ating mga kapwa Pilipino. Namatay sila, ang kanilang anak, mayroon pa dun 10 sa kamag-anak niya ang namatay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo kikilos, maaring darating sa inyo. Ngayon may bagyo na naman susunod. This is not about being Dilawan, Pinklawan, Bangagan, DDS. Ito ay patungkol na sa future ninyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailan pa kayo mag-iintay? Maari, wag naman sana yung mga nasawi, baka minsan nanonood sila sa atin. And this is, ano lang to, may possibility na maaari yung isa sa mga namatay magsabi, ay naku, si Marlica, ano yan, ganun, maaaring supporter ni Bangag, yung isa sa mga namatay na hindi naniniwala na adik si Marcos Jr., na hindi magnanakaw, or bilib na bilib pa rin sa kababuyan ng Bangag administration, na maaaring isa dun sa mga namatay, pinagtatawanan tayo dahil pinaglalaban natin kayo. Tapos hindi na siya makapalag ngayon kasi patay na siya. Dahil sa sinuportahan niyang Bangag Marcos Addictus Benedictus. Ito yung sinasabi ko sa inyo every day na nga lang, every time na mag-vlog tayo, kailan pa kayo kikilos? Yung mga rescuers na matay din dahil bumagsak ang helicopter ng mga sundalo, yes, isa pa yun. Maaring yung helicopter, surplus lang dahil ninakaw yung budget pang helicopter. Di ba? Sino ngayon nagbuwis ng buhay? Ang kawawang Pilipino. Yung mga rescuer na dapat magre-rescue, baka yung helicopter na yun, bulok-bulok o I don't know, hindi natin alam. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Etong pinaglalaban ninyo na nanonood, hindi po ito politika, dahil unang-una, hindi ako politikong tao. Ito ay para magising kayo. Na si Marcos Jr. dapat hindi na siya umabot ng Pasko. Patalsikin nyo ng hayop na yan, dahil ngayon, nandiyan sa Cebu, nagbabangag-bangagan at nag-optics na bibigyan daw kayo ng 5,000, din papalakpak na kayo. 5,000 pesos lang ba yung buhay ng inyong mga kamag-anak?
5,000 pesos lang ba? Ito yung sinabi ko sa inyo na paulit-ulit. Aanurin ang bahay nyo, aanurin ang mga gamit nyo, aanurin ang inyong mga dokumento, maari ang mga diploma ninyo nagkaanod-anod na. Diploma, transcript of records, mga old pictures. Maybe your old pictures from 1800s na mga lolo't lola ninyo, naanod na. Ba? Ito yung since 2022 na sinabi ko sa inyo na si Bangag Jr., si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang salot sa buhay ninyo. Ang salot sa buhay ng Pilipinas. Kaya nga 16, 17, 18, hindi ito ang pagkilos ng ating mga kapatid sa INC dahil hindi na nila kinakaya ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos. At sana makiisa kayo. Hindi po mabuti magpasalamat tayo sa INC na diyan sila. Samahan natin sila kay Katoliko ka, kay Muslim ka, kay anuman ang iyong relihiyon. Hindi po ito patagisan ng relihiyon o patagisan kung sinusuportahan mo. Ito ay pagkilos. Kung hindi, mga kababayan, dahil di mo mapapakulong yan si Bangag sa ngayon, mapapatalsik natin siya. Pag mapatalsik nyo na ang isang adik, then, with that, pwedeng kasuhan at ipakulong. Di ba? So, yun mga palangga. Meron rally makakaliwa sa November 30. O, manggugulo talaga yan sila. Pero mag-standby kayo dahil tututok tayo dyan sa mga araw na yan, 16, 17, 18. Okay, and hope tuloy-tuloy na. Dapat nga isang araw lang, mapabagsak nyo na ang mga adik. 5K? Bibigyan kayo ni Marcos, ng gobyerno ni Marcos Jr. 5K. 5,000 pesos. Kapalit ng buhay, kapalit ng bahay ninyo. Ang mga kotse nagsilutangan. Ang iba doon siguro hinulugan nyo pa. Adik kasi presidente nyo eh. Kapag ang adik patawa-tawa pa, wala silang pakialam sa buhay nyo. Kayo dyan sa Maynila, sa Greater Manila area na sinasabi ko, kailangan nyo ng kumilos. Patalsikin nyo ang mga adik. Ikaw Browner, putang ina kayong lahat. Okay? Matatapos na kayo. Tapusin nyo na kayong mga kapulisan, kayong mga kasulandaluhan. Tanga pa rin ba kayo? Habang ninanakaw ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaluslos at lahat ng kasabwat nila ang pera ng bayan. Ayan si Zaldico. Tignan mo. Na yan ang sinisisi lahat ni Bangag Jr. Diba? Pero hindi nila mapauwi, hindi nila mapahuli-huli. Kasi ayaw nilang hulihin. Diba? Ayaw nila hulihin, hindi nga natin alam. Diba? Baka mayroon ng ibang citizenship yan, si Zaldico. Dahil recently may post si Dean Chase na maaari, possible, okay, na mayroon ng other citizenship si Zaldico. Alam mo, kailangan, mga kababayan, ito yung post ni Dean recently. Okay? So, tignan natin. Diba? Na possible na nasa Cambodia siya based dun sa post ni Dean. Pero ang punto de vista dito, how many contractors, paulit-ulit na sinabi ni Senator Marcoleta, yung revelation ng mga Diskaya, 17 na congressmen, 67 na contractors, kasama yung kasabwat na contractor ni Sandro Marcos. Narinig nyo ba ngayon sa media? Nakikita nyo ba? Di ba hindi? Wala. Ang dinidin lang yung Diskaya at saka si Zaldico. Pero si Tambaluslos, ini-exit. Kumbaga, nilalabas na siya sa picture. Din yung mga 17 kongresista, wala na.
Hindi na nila, ah, hindi na nila, inuulat, kinakalimutan na nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kailan kayo kikilos sa Maynila? Kasi ganito pa rin naman yung balita, mga palangga. Ngayon diyan sa Pangasinan, nakaalarma, magkakalindol, may possible na lindol. Sana lang kayo pupulutin. Imagine mo ang dilubyo, hindi pa napunta ang dilubyo sa mga putang inang yan, ano? Minsan magtatanong ka sa Diyos, bakit hindi pa dinilubyo yung loob o magkandamatay na yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Kailangan nyo ng kumilos, mga kababayan. Hindi ba kayo naawa sa itsura? Pwede mangyari yan sa Maynila. Huwag nyo nang antayin na mangyari sa inyo. Wala na kayong laban pag patay na kayo. Di ba? Yes. Dinidiscredit pa nga nila yung mga witness katulad ni Guteza. Didiscredit nila ang mga nagsalita dahil sa kinasasangkutan ni Tambaluslos. Sabi ko nga papunta na sa Malacanang yun. Dahil si Lisa Tanas, si Marcos Jr. ang tunay na kalaban ng bayan. Sila ang magnanakaw. Sila ang nakinabang sa flood control. Kaya nga sila walang pakialam sa inyo. Wala silang empathy, sympathy, wala silang puso. Pusong itim sila, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Dami nagsasalita. Di ba, nung last 3 days ago, yung na naglalayag tayo, yun yung huling topic natin, putol-putol lang yung ating signal. Di ba? Tungkol kay pagnawagan ni yung artistang si Anjo Iliana na mag-hair follicle si Bangag. Then, ang sagot ng mga bangag dyan, na si Clarissa Taratara, si Auntie Claire, sino daw ba si Anjo Iliana? Sabi ko nga doon sa Facebook post ko, siya lang naman ay isang Pilipino. Whether, ano man ang political leaning ni Anjo Iliana, which is hindi ko alam kung anong political leaning niya, isa siyang Pilipino. Hindi mo pwedeng tanungin ng administrasyong bangag na sino ka ba para mag-ask ng hair follicle test sa isang presidente. Addict nga si Marcos Jr. Ulitin ko po, 2024 July, may na isang taon, nung tinakot-takot din ako na nagpalabas daw ako ng AI. At kakasuhan daw nila ako patungkol sa video ni Bangag Jr. Hanggang ngayon, walang kaso patungkol dyan kasi takot si Marcos Jr. Okay? Na magharap kaming dalawa dito sa Amerika sa kaso niyan na siya ay nag-addict. Kasi once na nagkaso po yan, ay talagang ipapa-forensic. Pati siya, ipapa-check ko yung ano niya, yung dugo niya, yung dugo niyang magnanakaw. Ngayon, mga kababayan, kayo, mga pinalangga ako sa Cebu, sa Bisaya, sa Capiz, sa Negros, maluoy ka mo, kawawa. Alam ko, ang daming Bisaya sa Maynila. Ang daming Ilonggo, ang daming Cebuano. Mga dayo naman lahat tayo sa Maynila Makiisa kayo sa 16, 17, 18 o sa lahat ng pagtitipon ng not only INC, kayong mga kaparian. Tayo lahat mga Katoliko, Muslim, kahit anumang relihiyon ninyo. Panahon na para tapusin ang Bangag administration. Hindi pa ba kayo nagigising? Bibigyan lang kayo ng limos, 5,000. Hindi ka makabili yan palangga ng isang haligi ng bahay nyo. 19 years ka nagtrabaho bilang OFW. Di ba? Yes, Channel 167. Thank you palangga. Kasuhan si Bangag ng crime against humanity. Dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga kababayan sa bagyo sa baha. Alam natin na binabagyo ang Pilipinas every year. Di ba? Ang Japan, di ba? Binabagyo din sila. Ang karating, Asian countries, binabagyo din sila. Pero ano ginagawa nila? Preparado sila. Sa atin, instead na pang preparar para sa pang rescue, di ba?
pagkain, walang nakaantabay. Alam naman ninyo na kapag nagbabaha, kapag sobrang bagyo, mamamatay ang mga kuryente dahil makukuryente yung mga tao doon. 'Di ba? Automatic 'yan. 'Di ba? Dapat nakaantabay na yung mga rescue operators doon or, rescue operation team. Nakita nyo, sabi ko nga mga palangga, since 3 days ago na yan, ano? Ilang araw na yung nakaraan. Ngayon lang nag-show up si Bangag, naka-sunglasses pa. Baka magapa yung mata niya sa puyat dahil nagsisinghot pa ang hinayupak na yan. Hindi yan magre-resign, sabi ni Love One sa Malacanang, sa TikTok post, TikTok natin. Si Bangag, wala yung planong umalis. Kaya nga, patalsikin nyo. I-pressure nyo. Pumunta kayo sa Menjola, pumunta kayo sa malaking pagtitipon. At yung mga kapulisan na yan, mga kasandalan na yan, sasama yan sa atin. Kaya ngayon, natataranta na si Bangag. Matatanggal na yung mga putang inang, yung mga hayop na yan. Maawa kayo sa mga bata, maawa kayo sa kinabukasan ninyo. Ako, kung may power lang ako, tanggal na lang, hindi lang tanggal ang mangyayari sa mga yan. Diba sabi ko, ilibig sa kumunoy yang mga yan. Sobrang kawawa ang taong bayan. Itong mga tanga dito, meron pala nakakapasok dito sa TikTok, na mga tanga, sana hindi ka mamatay sa baha, gaga ka. Okay? Bangag ka pa rin, magaling si Bangag. Imagine mo, may mga nagsasabi pang, saan magaling si Bangag? Magaling magnakaw? Kung hindi ba naman mga julul? Di ba? Mga kababayan? Dapat silang lahat, sabi ni Vance Vlog. Imagine mo recently, di ba? Ano ginawa ni itong si Magalong? Itong na to? Si Magalong nandoon sa Davao. Nag-check ng mga doon, ng mga flood control chuchu doon. Anong ginawa ni Magalong? Okay? Nag-inspect siya ng mga road slope protection structure to for improvement of critical intersections including installation of rockfall netting chuchu sa Davao City. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, DPWH, USEC led the inspection chuchu Eklabush. Imagine nyo mga kababayan, ito'y kasagsagan ng bagyo. Ang yawa na si Magalong, nakala natin para sa bayan, nandoon sa Davao. Kung doon sana kayo sa Cebu, mga julul, nagdala kayo ng pagkain sa ating mga kababayan sa Cebu, doon kayo sa Capiz, doon kayo sa Negros, di may naligtas kayong buhay. Mga yawa kayo. Anong pumasok sa utak mo, Magalong? Akala ko ba wala ka na dyan? At bakit, by the way, I was out, wala akong signal ng maayos for the last 6 days, 7 days, I think. Di ba? Ano yan? Doon kayo nag-optics, nangamatay na ang mga tao sa Cebu. Nag-optics pa ang mga bilat-ina mo. Wala ka na, Magalong, kung di ka naman julul. Ano pa ang mga nangyayari? At panawagan ko sa inyo, huwag kayong mag-donate sa mga vloggers, lalo na sa mga alpotera. Hindi yan makakarating. Gagamitin na naman yan. Marami kayo, gamitin nyo. Kung gusto nyo tumulong, diretso nyo sa mga tao, mag-utos kayo ng tao mapagkakatiwalaan nyo. Kakawawain na kawawa naman ng ating mga kababayan sa Cebu. Tingnan mo, 5,000 lang ang ibibigay. Asan ang pabahay sa kanila? Dapat bigyan sila ng, my God. Yun yung sinasabi ko sa inyo. 20 years nyo. Yung iba doon na hinulugulugan yung bahay, baka hindi nyo pabayad. Saan kayo kukuha ng pera ngayon? Dahil hindi kayo nakipaglaban .
Dapat noon, 2023 pa lang, natanggal na yung bangag na yun. Kahit last year, nung inilabas ko ang pag-a-addict ni bangag, baka sakali, natanggal si bangag nung last year, hindi na nangyari ito dahil, itong flood control money o fund ay nabigyan sana ng tamang project ang inyong mga probinsya. Walang helicopter, walang boat. Excuse me. Sabi ni Loved One and Bing Conde, anong klaseng gobyerno? Walang gobyerno. Si Bangag, baka during the typhoon, nandoon pa sa Korea nang aambush kay Xi Jinping, di ba? Noong mga moment na yon. Ngayon may parating na naman na bagyo. Antayin niyo pa ba na lumutang ang buong Metro Manila at kayo naman ang susunod na biktima? Pumunta kayo sa rally. Patalsikin niyo si Marcos Jr. na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ninanakaw. Imagine niyo ang kanyang confidential funds. 'Di ba? Diyan sa budget deliberation noong nakaraan. Zero, wala man lang natira. Na parang resiko o barya. Dahil ninakaw nila ang pera. Not only sa funds nila, confidential fund, flood control, sabi ko nga, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ninanakaw nila. By the way, from now on, live na tayo sa ating TikTok para makasunod tayo sa ating mga kababayan. Alright? Ngayon, itong mga tanga dito, Bisaya pa man din ito, o umuwi daw ako para, bakit ako uuwi? Ang bahay ko nandito, isa pa yan. Mga katangahan ninyo, ipinaglalaban kayo, ayan, sige, sana hindi kayo anurin ng baha sa susunod. Imagine nyo yung mga mentality ninyo, mga mentality ninyo, umuwi ka kaya dito, Maharlika? Diba? Kabubuhan lagi yung mga sinasabi. Diba? Sana anurin kayo ng baha. Para, doon nyo ma-realize, kumakapit-kapit, ay, tama pala si Maharlika, tangina palang bangag yan, ganyan-ganyan, di ba? My home is here. Okay? So, kung gusto mo, pumunta ka dito sa Amerika, kumuha ka ng visa. Magpatulong ka kay bangag na adik. Ano daw? Ano yung palangga? Ang comment. Nawawala yung comment. Nasa cellphone ako ngayon nagbablog. Sa cellphone. 2 cellphone na gamit natin. Okay. Ngayon si Pangulong Duterte ang sinisisi ng mga hayop. Pangulong Duterte, 3 years na si bangag. Kung may pagkakamali, say for example, bigyan natin sila ng tamang laban. Okay. O nakita mo na pala, may pagkakamali ang Duterte, 22, 23, 24. Walang pinagkaiba si Bangag Jr. kay Jabnoy. Malay mo, magaya din si Marcos kay Jabnoy, mategi ng anytime soon. Hindi magpapalitsyon tayo, di ba? Mategi yung adik na yan sa kasisinghot. Dahil siya ang nagpapahirap, nagpapalubog sa ating bayan. Yang buwaka ng inang Marcos na yan na adik sa pinaka-adik. Kayo dyan sa Luzon, I hope, okay? I hope, hindi kayo maging biktima ng katulad ng mga naranasan ng ating mga kababayan sa Cebu. Tapusin nyo na si Marcos Jr. Patalsikin nyo na si Lisa Tanas. Diyan si Lisa Marcos Aranetang, demonyong babaeng yan. Yan yung buwaka ng inang bigao na yan. Yan ang umuubos ng pera ninyo. Yang hayop na yan, pag dinaysect nyo ang katawan yan, nandun sa loob ang pera ng bayan. Sa pag-iinom niya ng alak, pagdodroga, sabi nga ni Kati Binag, inalok siya ni Lisa Tanas ng droga, ng pulburon. Pag dinaysect ninyo, o forensic ninyo, ang katawan ni Lisa Tanas, nandyan ang katas ng pera ng bayan sa paggamit ng pulburon, sa paglaklak ng mamahaling alak,
Di ba? My goodness, mga kababayan. Nakakagalit. Ano ang mga balita? Ganun pa rin ang mga nangyayari sa recently, di ba, may nagrally sa ombudsman that ikulong si